bagong loan app sa Play Store ngayon, which is si Easy Borrow Loan App na kare-release lang this January 2025 at nagkaroon siya ng update this March 2025. Ang bilis mag-update, di ba? Well, na-mention ko na to sa inyo nung finisher ko si Fang Solution Loan App, which is nakatago nga din doon itong si Easy Borrow Loan App. Kaya some of you is familiar na rin ito. But according to my research, no, nag-e-exist na pala siya last year pa, no, in and out siya sa Play Store. Na naging visible siya sa App Store, din nawawala na naman. Tapos ngayon na naman, consider siya na bagong loan app kasi nga, bagong release siya eh. Bagong release siya this 2025 at nag-update nga siya this March lang. At alam nyo naman, kapag may bagong loan app, hindi ko lang basta-basta nire-review yan, sinisilip ko po mismo, ako mismo, no, sinusubukan ko talagang mag-apply dito hanggang sa ma-approve tayo dito. Well, I don't know kung nakita nyo na rin to ha, or napansin nyo na rin to sa mga SOCMED accounts nyo, na may mga pa-ads po siya ngayon. Sabi niya sa promotional ads niya dito, maximum loan amount of 80,000 pesos. Grabe, no? Ang taas. And medyo promising yung kanyang interest rate, yung loan amount niya. So, kinli ko nga yung install now at nag-direct ako sa Google Play Store. Which is dito po is marami na palang nakapag-try kasi meron na siyang 2,000 reviews. And then, in fairness naman, sa ratings niya, may 4.7 rating siya at may 10,000 download. Well, kapag bagong loan app, no, hindi pa pwedeng hindi natin alamin yung legalities niya kung siya po ba ay licensed to operate as list of recorded online lending platform. FYI, itong si Easy Borrow Loan App po, lender po siya kay Wing of Integrity Lending Corporation, which is, as visited the SEC website, no, naka-register nga po siya doon. Guess what? Ang kapatid niya ay si Benny Loan App, which is very familiar na natin si Benny. Pero itong si Easy Borrow, bigyan natin ng chance, no? Kasi nga bagong loan app siya, hindi natin alam kung bagong update. Pero kahit ganun yung kapatid niya si Benny, no, bigyan natin ng chance itong si Easy Borrow Loan App kasi maaaring nagkaroon siya ng magandang update ba, nagkaroon ng improvement. So, titingnan natin. Kasi nagmumukha nga siyang bago ngayon kasi bagong release siya. Well, dinownload ko po yung app and then open natin. Dito po, we need to agree this permission application nila. And then, i-allow lang po natin yung notifications here. And then, dito po, meron silang exclusive for new users. Meron din silang loan success rate of 85%. Well, skip lang natin to. And then, here po sa dashboard po ni Easy Borrow, kung ano po yung pinaportray niya po sa promotional ads niya na nagpapaloan siya ng up to 80,000 pesos. Ganon din po siya dito. So, nakalagay dito yung available credit daw niya is up to 80,000 pesos but, again, hindi siya guaranteed ha. So, usually, kapag mga first timer tayo dito is mababang amount lang po yung ipapautang nila sa atin. Well, click lang po natin tong apply now. And then here po, we need to enter our mobile phone number and then after that, click natin itong next step. And then, i-enter po natin yung verification code na sinend po sa atin. And then, we need to set a password here dito sa may baba. After po natin ma-input yung ating verification code, and then next step po tayo after that. So, allow lang po natin to access our location and then to make phone calls, allow lang po natin yan. And then dito po is the application process proper na po dito kay Easy Borrow Loan App. Dito po sa taas, makikita po natin na may chain po dyan ng loan amount or loan offer. Depende po yun kung anong natapos natin na application process. So, magbabago-bago po yan. So, 10,000 pesos po yung loan offer nila sa akin. So, dito po is I need to provide my basic information here, including my gender, birthday, marital status, education, address, Facebook account, pero buti na lang is optional siya. So, yun yung gusto natin. Optional lang dapat siya. So, meron din silang nare-require na alternate mobile numbers. Hindi siya optional. Kailangan natin mag-input dyan. At kapag na-provide na po natin yan, next step po tayo, which is nag-move din yung offer ko from 10,000 naging 20,000 pesos sa may taas, no? Then dito po is the contact information na. So, nanghihingi po sila ng 5 contact references po. And ito yung portion na nakakatamad gawin. Kasi 5 pa naman din yung hinihingi nila. Well, anyways, magdadirect po pala sila sa ating phone book list, no? Doon po natin kukunin yung ating mga i-input po dito. So, kapag na-provide po natin yan, next step po tayo. Which is yung next step po is the facial verification na po ito agad. So, click lang po natin yung start detection and then i-allow lang po natin yan to take photos, to record video. And then, mag-selfie lang po tayo dito. Which is the next application process po is our identification. And kung nanonotice nyo, from 20,000, nag-jump siya to 40,000 pesos. Na-unlock na po natin tong 40,000 pesos, which is here po, we need to provide our ID details. So, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. So, pili lang po tayo ng kahit isa lang po dyan. And then, right after po, pipicturean po natin yung ID natin. And then, sa may baba po, kailangan po natin i-provide ID details natin like our ID number, names, and etc. Then, after that, nag-jump na po yung loan offer natin from 40,000 to 80,000 pesos. Sumagad na po siya. So, here po
dito is the job information naman, yung kailangan natin i-provide dito, including our occupation, monthly income, pay period, email, company name, company phone number, and work address. So here po, kahit po mag-provide po tayo dito ng unemployed tayo, no, is still pa din po, wala pa din po nagbago. Kailangan pa din po natin mag-provide ng ating company details, company name, work income, yung mga ganun pa din po, no. So, nag-unemployed pa tayo dito, tapos mag-provide pa rin pala tayo ng mga ibang details na wala naman tayo. Well, anyways, kailangan pa rin natin fill upan yan. And then, after that, next tayo, which is the withdrawal method na po, or the disbursement info na po ito. Kinlik ko po yung add withdrawal method and e-wallet lang po yung available nila dito. So, wala silang bank accounts na nire-require through e-wallet lang. So, we need to fill up our account number dito, withdrawal channel dito. Then, after that, proceed tayo for the next step, which is automatically po, meron tayong loan offer agad-agad from 3,500 to 6,000 pesos po yung offer nila sa akin. So, most probably po, ang pinaka-offer nila sa akin is 6,000 pesos, I think. Kasi ito yung naka-check dito sa taas. And then, hindi ko pa na-unlock itong 9,500. Kasi daw, after daw nito, ma-repay ko siya, parang ma-unlock ko to. Pero this time, dito muna tayo mag-focus kung ano ang loan offer ko, which is itong 3,500 to 6,000 pesos nga. So, andito naman yung pinaka-exciting part na, which is the loan summary, which is ito yung inaabangan talaga natin. Sabi dito, meron daw akong loan duration na 2 months to pay. 60 days to pay. Pero meron na akong admin amount po na binabawas na 1,050 to 1,800 pesos ang taas ha. And then legit nga na 0% interest siya. Zero talaga siya dito. Pero meron siyang ibang fees or charges. So magkaiba yun ha. Well, ito na lang daw po yung marireceive ko. Kung kumuha ko ng 3,500 na loan offer, ang babayaran ko is 2,450. Ngayon kung maglo-loan ako ng 6,000 pesos, ang marireceive ko na lang daw po is 4,200 pesos. 4,200 pesos kasi binabawas na doon yung admin na amount. So, yun yung computation niya dito. Kaya hindi po siya buong matatanggap. Pero dito po sa payment breakdown niya, so maniniwala na sana ako sa 60 days to pay nila. Pero ganito pala yung chain niya. So, sa first due date ko, babayaran ko siya within 7 days to pay. Ayun na naman po tayo sa pa 7 days to pay. Sa first payment ko nga, malaki na talaga ang hinihingi nila. And then, yung second payment ko is maliit na lang yung hinihingi nila. Which is, babayaran ko siya sa April 30. Sa third payment ko sa kanila is babayaran ko siya pang 2 months to pay ko siya sa May 15. So, ang tagal. Unless otherwise, if fully paid na agad natin within 7 days to pay. Kasi alam naman natin na strategy lang talaga nila itong pa 7 days to pay. Pero bawing-bawi na po talaga sila dito. Well, kinompute ko po yung interest rate niya in a whole po is lumalabas po na 30% of the whole loan amount po yung nire-require. Kinukuha po nila. Well, for me, I'm not interested on this kasi natataasan ako guys. And then within 7 days to pay lang siya. Hindi ako fan sa mga ganitong within 7 days to pay kasi imbis na makatulong kasi sila, nakakalubog lang talaga siya ng utang. So ngayon, kung gusto nyo pa rin mangutang dito, kayo pong bahala. At least sabihin ko po kayo ng heads up. Naging aware po kayo sa buong application process niya, sa interest rate niya, sa installment term niya. Again, borrow only what you can afford to handle. Anyways, buti na lang, may option to delete naman itong loan up na ito. So sana nga, no, nadidelete talaga yung data natin dito. Kasi maraming mga loan ups ngayon, lalo mga bagong loan ups ngayon, akala natin na-delete pero hindi pala. It's a prank yun. Accessories lang nila. So I hope talagang ito mawawala at madidelete talaga since may option to delete naman sila. Well, since meron na siyang 10,000 downloads, no, so some of us siguro nakatry na nito. Paki-comment down below naman yung experiences nyo dito kay Easy Borrow Loan Up na para aware tayo dito. Don't worry, patuloy pa ako mag-update sa inyo sa mga bagong loan up ngayon, bagong usbong na loan up. Bagong mga update na loan up ngayon, sinusubaybayan ko po talaga yan at sinishare ko sa inyo for our awareness. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click nyo bell button para lahat po ng videos ko sa update na notified po kayo. So yun lamang po, ay po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!